Ano ba yung tabak na dala ni Kristo? Basahin natin ang Apokalipsis. Ganito ang ating mababasa. Kung ano yung tabak na yon, 19:11 ng Apokalipsis. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema, at siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakaaalam kundi siya rin. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamta ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa bibig niya yung berbo ng Diyos na tinatawag na ang berbo ng Diyos, sa bibig niya lumalabas ang isang tabak na matalas. Nakahanda siya para makipaggera. May hukbo siyang pinangungunahan, mga nakasakay sa babayong puti. So, naglalarawan niya ng digma. Ang kanyang daladala, nasa bibig niya lumalabas, tabak. Alin ba yung tabak na yon na lumalabas sa bibig ng berbo? Basahin natin yung 6:17 ng Efeso. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kaya pala yung tabak lumalabas sa bibig, kasi salita pala ng Diyos yun. Kaya sabi ni Kristo, huwag niyong isiping nagdala ako sa lupa ng kapayapaan. Ang dala ko, tabak. Alin yun? Yung salita ng Diyos. Dahil dun sa salita ng Diyos na yon, pag tinanggap ng tatay, tinanggihan ng anak, magkakagalit yung mag-ama. Pag yung tabak na yon, nadala ni Kristo, tinanggap ng ina, tinanggihan naman ng anak na babae, magkakagalit silang dalawa. Yun ang kahulugan nun, kapatid na Leodegario. Sana naunawaan. Salamat po. Naunawaan po. Salamat. Salamat sa Panginoon.